Maligayang araw sa inyong lahat at maligaya ding Pasko o Merry Christmas saan man kayo sa mundo, mga kapatid at kaibigan ko na mga Pilipino. Sa Mindanao man kayo, sa Luzon o sa amang panig sa mundo na maaabot ng aking channel. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Si Pastor Rod po ito o Pastor Rodrigo Kamingawan Jr. Patuloy po akong naghahatid ng salita ng Panginoon dito po sa YouTube channel ko. Sana po ay patuloy kayong mananalig sa Diyos, mananalig sa Kanyang salita, at patuloy po nating patatagin ang ating pananampalataya. Shout out po sa inyo, saan man kayo. Masaya ako na masamahan niyo ako sa ating pag-aaral, salita ng Panginoon. Dahil itong salita ng Panginoon ang pinakamahalaga. Lalong-lalo na nandito pa tayo po sa pandemic. Nandyan pa tayo sa pandemic. Lumalaban po tayo. Patuloy tayong mananalig at patatagin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil Panginoon po natin ang siyang nagbigay ng kabuluhan sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa Kanya. At itong YouTube channel ko ay isang way na maihatid ko ang salita ng Diyos. Ako po'y naghihintay ng pagkakataon na patuloy na maibahagi o kaya makabalik sa ating paglilingkod, no? Ang ating tawag sa paglilingkod. Yun po talaga, pinakamahalaga ang tawag, pagsagot sa tawag sa Panginoon. Kaya dito sa YouTube channel ko, mayroon po akong English sermon, mayroong Bisaya, dagdagan ko rin ng Bisaya, mayroon ding itong Tagalog para mabigyan ko po kayo ng kung saan kayo fit in at mabless po kayo sa salita ng ating Panginoon. Maligayang Pasko po sa atin dahil ito po ay pinakamahalaga sa ating buhay na dumating po ang ating Panginoong Hesus. Namimiss ko ang ating mga awitan, mga papuri, tinatawag natin ng mga awit Pasko para sa ating Panginoon, no? Lala natin sa Pilipinas, makita mo September pa lang, damang-dama mo na ang pagpupugay natin, pagpupuri natin sa pagiging tao ng ating Diyos, sa ating Panginoon. Ating Panginoon si Kristo na naging tao. So pag-uusapan po natin ngayon yung kasama. 'Di ba? Mahirap mag-isa. So mayroon nga awit diyan na nagawa diyan na sana ngayong Pasko ay maalala mo ako. Kasi mahirap mag-isa eh. Mahirap mag-isa. Minsan maraming malungkot ngayon ng mga tao. Marahil nag-iisa ka, nag-iisa tayo dahil hindi ka pa nakahanap ng pamilya o kaya may pamilya ka man, malayo sa'yo, o kaya nasa karamdaman ka man sa sakit o namatayan ka man sa mahal mo sa buhay. Lalong-lalo na dito sa pandemic na to, nahihirapan po tayong lahat. Nalulungkot po tayo. Ang ating mga puso ay nasa kabigatan. Pero yung mga bagay na yan, ay siya nagpapahina sa atin. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. So, mahirap mag-isa kung hindi mo alam na mayroong Diyos na kasama-kasama mo o nakakasama mo. Mahirap mag-isa kung hindi mo alam na mayroon palang makakapitan. Lalo na sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kawala, sa panahon na tayo ay nasa mabigat na problema. Minsan, gusto na nating isuko ang lahat, maging ang ating buhay. Minsan maraming tao nagpapatiwakal o kaya nalulung yung buhay nila sa bawal na gamot o sa druga dahil gusto nila na ma-feel na masaya sila at may kasama. Minsan, yung iba pumunta sa mga gangs o sa mga
grupo o kapatiran dahil gusto nila na mayroon silang kasama. So, nalilimutan natin na itong ating pag-aaralan ngayon na sinabi dito sa Matthew, bubuksan po natin ang salita ng Diyos sa Matthew. Matthew, mga talatang 1, kabanatang 23. O Matthew chapter 1 verse 23. Bubuksan po natin ang ating Biblia at basahin po natin ito. Ang sabi po dito, maglilihi ang isang birhen at manganganak siya ng isang batang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ang salita ng Diyos. God is with us. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, purihin po ang iyong pangalan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming pagkakasala at tulungan niyo kami na huwag kalimutan na kasama ka namin kahit sa pinakamahirap na bahagi ng aming buhay. Na kahit, Panginoon, kamatayan may aming harapin at hindi kami natatakot sa pandemyang ito dahil kasama mo kami, Panginoon. Salamat po sa lakas na ibinigay sa amin. Linisin niyo po ang aming puso at bigyan niyo kami ng pagkakataon sa tulong ng banal na Espiritu na maintindihan ang iyong mga salita. Panginoon, bigyan niyo po kami ng knowledge o kaalaman mula sa iyong mga salita. Buksan niyo ang aming mga puso at isipan, O Panginoong Hesukristo, na ikaw ang aming kasama sa bawat panahon at yugto sa aming buhay. Amen. Maligayang Pasko sa atin. Merry Christmas! Awitan, kantahan dyan, yung pangangaruling, naalala namin dyan. So, napakamiss yun, no? Nung mga ngaruling ka ng buong gabi, no? Sa iba't ibang bahay, talagang sa tingin ko walang katulad ang celebration ng Christmas natin dyan sa Pilipinas. Maganda rin dito sa Amerika, iba rin, mayroon din kaibahan sa Europe o sa ibang bansa. Pero sa atin sa Pilipinas, tayo ay napaka alive, no? Napaka spirit-filled tayo ng awitan, lalo na pag mabigyan ka. No? Mga pangaruling dyan. At sana hindi lang dyan natatapos ang ating pagkaintindi sa pag-celebrate natin ng Christmas. Sana hindi lang na nandyan sa ating mga dekorasyon, minsan milyon-milyon yung mga nagastos. So, pag-isipan natin na ang kahalagahan at tunay na Pasko ay si Kristo. No? Mayroon ka mang Christmas tree, mayroon ka mang Christmas light o mga parol, o wala. Ang mahalaga ay si Kristo. Yung na relasyon mo, totoo sa buhay mo, totoo sa ating buhay. Ngayon, naalala ko yung awit na kasama natin ang Diyos. Napakaganda itong awit na to. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba. Di ako mababalisa, kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako nalulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako nasusunog. Kasama natin ng Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako nalulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako nasusunog. Kasama natin ng Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ng Diyos. Amen! Wow, napakaganda niya, no?
Napakaganda yung kasama natin ng Diyos. Alam niyo, meron din po ako na-compose na awit na kasama natin si Jesus. Yun po ay sa mga frontliners. Sana mabigyan po natin, maibigay ko sa mga singers natin dyan, kung sino pong gusto na may lyrics po tayo, no? Pwede po may develop yun, Christian song din. Kasama natin ang Diyos. Sa Paskong ito, sa panahon na ito na mayroon tayong pandemya, natatakot tayo, puno tayo sa takot, pag-alala ang ating puso at isipan. Minsan, nasabi natin, masurvive ba natin to? Marami nang nawala, maging negosyo man. Minsan nawala yung iba ng trabaho. Nalulungkot. Minsan nga, nawalan yung iba ng mahal sa buhay. Pinakamasakit. Dito sinasabi, ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa langit. 700 years ago, before na isinilang ating Panginoon, ang isang propeta, Isaiah, ay nagsabi na isisilang ang isang bata at siya ay isilang sa isang birhen. Siya ay pangalanang kamangha-mangha, dakilang Diyos, Ama ng walang hanggan, tagapagpayo. Kung naalala po natin yan, sinabi na po ng propeta Isaiah na isilang ang isang Mesaya. Ngayon, ang ating binabasa ay sinasabi, maglilihi ang isang birhen. Sino po yan? Si Birhing Maria. Si Maria. At manganganak siya ng isang batang lalaki. Ito ay ang ating Panginoong Hesus. Isisilang siya. At ano po? Tatawagin siyang Emmanuel. 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 Ang kanyang tawag. Isang tawag sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin, ang Emmanuel na yan, Jesucristo, kasama natin ang Diyos. Kasi si Kristo ay Diyos. Siya ang Emmanuel, si Kristo Jesus na ating nakapagligtas, kasama natin ang Diyos. Napakaganda natin na manalig at panghawakan na sa bawat yugto ng ating buhay, na sa panahon ng walang-wala tayong makapitan. Pag lumapit tayo sa Diyos, hindi lang natin nakikita, hindi lang natin alam na nandyan siya, kasama natin siya. Kagaya ng hangin na ating nalalanghap, yung oxygen na ating nalalanghap, hindi tayo mabubuhay kung walang hangin. Hindi man natin nahahawakan, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero nafe-feel natin siya. Nabubuhay tayo dahil kasama natin siya. Totoo nga hindi natin alam kung ano ang mangyari sa ating buhay. Totoo na hindi natin hawak ang darating na panahon. Minsan nalulungkot tayo. Minsan naiiwanan tayo kahit sa ating mga kaibigan. Akala natin ito ay totoo nating kaibigan, pero sila ay hindi sumasabay, wala. Akala natin, kahit pamilya natin, ina natin, hindi tayo maiiwanan. Dahil mayroon ding katapusan ang lahat. Maging ang ating buhay. Pero ang hindi nangingiwan, ang hindi nangingiwan sa atin na sumasama sa atin ay ating Panginoong Hesus. Basahin nga natin na sinabi rin ng ating Panginoong Hesus dito rin sa huli, dito sa Matthew, yung paakyat na po ang ating Panginoon. Ano po ba yung sinabi niya sa sa Great Commission? Kung maalala po natin yung dakilang utos ng ating Panginoon. Sinabi po na ng ating Panginoon sa atin na at sa kanyang mga apostolis na sila
ay huwag ding mag-alala. Sabi po ng ating Panginoon sa Matthew 28. Tingnan po natin dyan. Matthew Kabanatang 28, mga talatang 18, 19 at 20. Basahin po natin. Nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng authority o kapangyarihan o sa langit, pati na rin sa lupa. No? Binigay na all authority sa Kanya, sa langit man sa lupa. Verse 19, kaya sige lumakad kayo. Sabi ng Panginoon Jesus, lumakad kayo at gawin ninyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ito yung Great Commission. Pinadala ating Panginoon. Pinadala. I-baptize ninyo sila sa pangalan ng Ama. Pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Anak. Pangalan ng Anak. At ng Holy Spirit. Tatlo. Kaya tayo ay naniniwala sa isang Diyos na nagrepresenta ng tatlong persona. Yung banal na Trinity. So, i-baptize sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit. 20. Turuan ninyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko. Ito, ituro natin sa mga tao ang inuutos ng ating Panginoong Hesus. Ang katuruan, ang kanyang aral, ang kanyang teaching. Sa bawat buhay ng tao at sa kanilang tahanan. Ito yung ipotnot natin, huwag natin kalimutan. Kasama ninyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Di ba? Kasama natin ang Diyos na kahit sa katapusan ng mundo, sa katapusan ng ating hininga, kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya na hindi man tayo minsan tayo ay hindi man nakapagbigay ng ating 100% sa Diyos. Nandyan siya. Dahil ang grasya niya ay sapat. Kaya sa Kapaskuhang ito, mga kaibigan at kapatid, nasaan man tayo, anumang sitwasyon ng ating buhay, huwag nating kalimutang purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan siya. Gawin nating totoo sa ating buhay. Dahil kaya po may Pasko, may Christmas. Dahil po yan kay Kristo. Hindi po yan dahil sa mga medyas dyan. Hindi po yan dahil kay Santa Claus. No? It's coming to town. Dahil si Kristo ay dumating. Si Kristo ay isinilang ang ating Panginoon na siyang nagliligtas sa bawat tao. Na siyang nagpapalaya sa ating mga kasalanan. Nagpapalaya sa ating anumang mga problema o mga bisyo. Anumang klaseng sakit, anumang mga paghihirap, lapitan natin siya. Na alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon kung ano ang nasa puso natin. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mangamba. Patuloy nating purihin, pasalamatan at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa pagtaas natin sa Kanya, kasama natin ang Diyos. Nakikita mo na ang Diyos na iyong takapagligtas, ang Panginoon na nagbigay na Kanyang buhay mula nang siya'y isinilang, patuloy sa nagbahagi na Kanyang mga aral at pinasan niya ang ating mga kasalanan. Siya'y nabayubay sa krus, namatay at inilibing at muling nabuhay at nagsabi, humayo tayo, sabihin natin at turuan natin ang bawat tao sa Kanyang aral. At huwag nating kalimutan na kasama natin siya sa habang panahon. Kaibigan, kapatid, huwag mong isuko ang laban dahil may Panginoon tayong kasama sa bawat panahon ng ating buhay. Ang buhay ay maging payapa at masaya kung may kasama kang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Tanggapin mo siya, hanapin mo siya,
at purihin natin siya. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas sa atin saan man kayo. Ingat po kayo at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at huwag niyo pong kalimutang mag-share ng inyong prayer request sa akin sa aking Facebook page man o dito sa aking YouTube channel o sa Twitter o sa Instagram. Hanapin niyo po ako. Just send your prayer request. This is Pastor Rod. Mahal po tayo ng Diyos. Mahal ko din po kayo at ingatan po tayo ng Diyos. Bye-bye po sa ating lahat. I love you all.